Bakit mahalaga ang electrolytes sa mga naglo-low carb? Yan po ang topic natin ngayong umaga dito po sa ating kwentuhang pangkalusugan. At para malaman mo kung bakit lagi ka nahihilo, nanghihina, nagle-leg cramps, at nagkakaroon ng keto flu sa iyong paglo-low carb kung kaya't madalas ay sasabihin mong ayoko na, ang hirap palang mag-low carb. Dito po sa ating topic ngayong umaga, pag-uusapan natin yan. Kaya samahan po ninyo ako sa ating kwentuhang pangkalusugan. Dito po yan sa Ate Mavs TV. Ayan, ako, napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. Kaya po excited na ako. Ayan. Para po, marami tayong matutunan, no? Kasi ang dami-dami ko nang nababasa ng mga komento, no, ng mga nagko-comment sa atin doon sa ating mga post na parang puro lahat reklamo, puro lahat ay ano, yung para bang gusto nang tumigil, yung iba nagchi-cheat, yung iba masakit daw kasi ulo nila, yung iba pinanghinaan daw kasi sila ng katawan, parang nag-leg cramps, at daming discomfort. Kaya sabi ko, ang hirap na maipaliwanag, no? Sa chat lang or dun lang sa comment kung ano ang mga kadahilanan nito. Kaya sabi ko, sige nga, gawin nating topic ngayon yan sa ating kwentuhang pangkalusugan dito po sa ating Mavs TV. Excited na ba kayo? Ako po excited every day kasi nasa day 6 na tayo ng ating 12 days before Christmas na low carb tips and guide na ipinangako ko sa inyo. Di ba? Day 6 na tayo. Anong araw ang na-absenan mo? Kung nag-absent ka, ay balikan mo lang dahil yung mga videos natin ay nandyan lang po yan sa atin pong Facebook page. Good morning, good morning, good morning! Nako, tulog pa ata yung iba. Sige po, habang hinihintay ko po kayo, ay mag-share lamang po ako ng atin pong live this morning. Good morning, good morning. Today is Thursday na pala. Kanina sa live devotion ko, nabanggit ko Wednesday. December 18. Nako, December 18 na po pala. Napakabilis ng panahon, talaga naman. Sige po, mag-share lang po ako ng ating live this morning. Ayan, ayan. Ako, mabuti naman at ano tayo ay napakaganda na ating pong pag-uusapan ngayong umaga at wag na wag po kayong hindi manunood. Kasi malaki pong may tutulong nitong ating kwentuhan na ito. Kasi ang topic natin is all about electrolytes. Gaano nga ba ito kahalaga sa ating mga naglo-low carb? Sige, share lang po ako ha. At para doon sa mga mamaya na nga yan, dito na tayo mag-share. Share ko lang dito sa yan. Sige po, share lang natin. Bagal. Ang bagal mag-share. Sige naman na, payagan mo na ako mag-share. Ayan, na-share na sana siya, no? Yun, na-share siya. Yes, yes. Tapos share natin sa Low Carb Yarn Community. Approve nyo sana kami. Pwede muna tayo sa ano. Yan. Hello, hello, hello sa mga ka-stroke ko dyan, kakwentuhan at ka-low carbs. Manood na po tayo. Nagsishare lang po ako, kaya pala madilim. Nagsishare lang po ako ng ating live. Kaya pala madilim, hindi ko pala inano yung flash. Sige, tingnan natin kung lumiwanag.
Gaano nga ba ito kahalaga? Yun, maganda may sound tayo. Kala ko walang sound eh. Sige po, habang hinihintay natin ang ating mga manonood dyan. Share ko lang po ito. Wait lang ah. Sige na nga, share na natin. Kaya lang naka-private, baka hindi tayo ma-approve agad. For approval pa tayo eh. So, share natin sa public. Yes! Lahat naman naka-public, may naka-private. Lahat ay naka-private. Sige. Share natin ang ating live. Ito sa sarili ko naka-private din. Diba? Hallelujah. Thank you, Lord. Yan, so share lang natin para marami po ang makapanood sa atin ngayong umaga. Good morning, good morning, good morning. Yan, so nood po kayo ng ating live kwentuhang pangkalusugan. Nahanap po yung ibang ano. Sabi lahat pala halos ng low carb ay ano. Lahat ay naka-private. Yun, ito. Naka-public. Mag-comment po kayo. Pwede naman mag-comment, magpa-shoutout out. Hello, Ate Lucy. Magandang umaga. Good morning, good morning, good morning to you. Kumusta po kayo? Yan. So, sige po. Mag-start na tayo, no? Ng ating live. So, the time is, ayan, ano pa yung mata natin? Time is 10:17. Simulan na po natin ang napakagandang topic natin ngayong umaga. Itong topic natin ito ay talaga pong naniniwala ako. Marami ang matutulungan. Kasi marami talaga ang tumitigil sa low carb dahil sa bagay na ito. Kasi hindi nila naiintindihan at hindi nila alam na kailangan pala ito. Lalo na po sa mga nagsisimulang naglo-low carb pa lang. Ma-atake yung ano pag umaga, no? Parang may lamig lagi. So, ito po yung isang bagay na dapat na naiintindihan at nalalaman ng mga naglo-low carb. Kasi ito po yung bagay na hindi nila ginagawa. Kaya tuloy, pag hindi nila ito ginawa, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng discomfort na nagiging dahilan para hindi sila magpatuloy sa paglo-low carb. Amen. Thank you, Ate Lucy. Mabuting mabuti po by the grace of God. God is good all the time and all the time God is good talaga. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Yung dahilan, bakit mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb. Kasi alam nyo ba, kaya maraming naglo-low carb ang nahihilo, nanghihina, nagle-leg cramps, nagkaka-keto flu, nagkaka-brain fog, daming mga nararamdaman. Is because hindi dahil mali ang diet mo, kung hindi, kulang lang sila sa electrolytes. Yan po talaga ang isa sa napakaraming kadahilanan na napakahalaga na dapat alam natin. Diba? Kasi minsan ang nasisisi yung low carb. Kasi hindi maganda yung low carb kasi ganito yung nahilo ako, nanghina ako. Yung pala, hindi ginawa ng tama yung paglo-low carb, no? So, ngayon, tulungan ko po kayo na maunawaan nito
at malaman kung ano yung mga kadahilanan bakit ba mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb. Para hindi nyo po maranasan yung mga discomfort na yan. Na kahit naman sino ayaw nating maranasan yan, di ba? Kaya po dapat alam natin to, kaya i-ready nyo na ang inyong pen and paper, ang inyong pen and notebook para maisulat ninyo kung ano ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang electrolytes sa paglo-low carb. Ready ka na ba? Handa ka na ba? So, simulan na po natin yan. Sabi dito, meron pong akong yan, medyo nagaano yung ating lalamunan. So, meron po akong hinandang 10 dahilan kung bakit mahalaga ang electrolytes sa paglo-low carb. Nalamigan po ako. Kagabi kasi, lumabas pa kami. Nahamugan. Matanda, nahamugan. Na yung mist po yun. Kasi sa gabi, di ba, iba na yung lamig natin ngayon. So, kagabi, kami lumabas nagkape. Ayun, kaya medyo ngayon, kagabi pa to pagdating namin eh. Medyo hindi maganda yung boses ko. Pero buti nga nakapag-devotion po tayo na maayos kanina umaga. Thank you, Lord. So, simulan na po natin, no? Bakit nga ba mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb? So, number 1, unang-una, para iwas sa hilo at panghihina. Pag naglo-low carb kasi tayo, mas umiihi tayo. Nawawala ang sodium at water. Kaya maraming nahihilo, parang lutang, mabagal ang galaw. Yan. Kasi pag po tayo ay naglo-low carb na, yung ating insulin ay bumababa. So, ang tendency, nagiging palaihi po tayo. At kapag ihi tayo ng ihi, ay hindi lamang tubig ang naiihi natin, sumasama po dyan yung mga ilang minerals na nasa loob ng ating katawan, kasamang sodium, potassium, magnesium. Kung kaya't, nanghihina tayo, nagkakaroon tayo ng pagkahilo, at para tayong lutang. Diba? Kasi po, nangyayari pati, hindi natin nire-replenish. So, ihi lang tayo ng ihi. Tapos, ang lakas pa natin uminom ng kape. Diba? Coffee lover po ang mga low carber eh. So, ang coffee po kasi ay diuretic. So, ang tendency, paiihiin ka niyan. So, ihi ka ng ihi, tapos di ka nagre-replenish. Ang nangyayari, nagkakaroon ka ng electrolytes imbalance. Kung kaya't nahihilo, nahihina, at parang lutang. Yan, di ba? Yan yung tatandaan natin. Ganun pala yun. Kaya dapat pala, palitan ko yung nawawalang yun. Okay, number 2. Ano ang isa pang dahilan? Para hindi ka magkaroon ng keto flu. Diba? Kasi yan ay hindi basta flu. Kundi ito ay adjustment ng ating katawan. Yung sakit ng ulo, irritable, pagod, parang may trangkaso, madalas kulang lang sa electrolytes. Hindi dahil mahina ka o mali ang diet mo o may lagnat ka. Okay? So yan po ay sanhi pa rin ng electrolytes imbalance. Kung bakit nararanasan natin ang mga bagay na yan. Na siyang nagiging dahilan kung bakit yung maraming tao ay umaayaw sa paglo-low carb. So tandaan, hindi mali ang diet mo, hindi ka mahina, kumbaga kulang ka lang sa electrolytes or may electrolytes imbalance ka. Number 3, para mas malakas ang puso at muscles. Kaya mahalaga ang electrolytes. Kasi ang potassium at magnesium ang nagpapafunction ng muscles at heartbeat. Kaya kapag kulang, natural nagkakaroon tayo ng cramps, nagkakaroon tayo ng palpitations, at muscle weakness. Naranasan nyo ba yan nung kayo nagsisimula pa ng mag-low carb? Ako po, naranasan ko yan. Yun nga yung mga panahon noon na parang ayoko na eh. Parang gusto ko nang mag-give up nung
siguro first week ng aking paglo-low carb. Nako, para po ako naglalakad na nakalutang. Para po bang ang gaang ng ulo ko, tapos nanginginig yung tuhod ko, nanghihina ako. Sabi ko, ano bang klaseng, ano to? Pagda-diet to, ayoko na nga, di ba? Gusto ko na mag-give up, gusto ko nang itigil. Kaya lang, malakas yung motivation ko dahil gusto ko magpapayat. Sa unang dahilan ko, pagpapapayat lang eh. Sabi ko, hindi ako papayat pagka tumigil ako. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Hindi ko naman alam noon na kailangan ko palang mag-electrolytes. Yun lang pala solusyon. So, hindi ako nag-electrolytes kasi hindi ko naman inaral yung low carb nung nagsimula ako dito eh. Do it yourself lang ako. Sige-sige, bara-bara lang ako. So, ganun ang nangyari sa akin. Pero ganun pa man, di ako tumigil kahit na hilong-hilo ko, hirap na hirap ako. Pero hindi po maganda yung may discomfort tayo, di ba? Kaya dapat naiintindihan natin tong ating pinag-uusapan ngayon para matulungan kayo na huwag kayong mag-give up sa inyong diet na ginagawang ito. Kasi hindi to basta diet, lifestyle po ang paglo-low carb. Okay po ba? So, sundan natin ang number 4. Number 4 na dahilan kung bakit mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb. Number 4, para malinaw ang pag-iisip. Electrolytes ang nagpapadala ng signal sa utak. Kapag kulang, may brain fog, lutang, at hindi makapag-focus. Yan, naranasan ko din yan. Nako. At marami akong nababasa sa mga comments ng ilan sa mga naglo-low carb na yan ang mga kadahilanan kung bakit ayaw na nilang mag-low carb. At yung iba ay parang naiinis kasi bakit may ganun. Diba? So, mainam na naiintindihan po natin ang paglo-low carb, ha? Dahil ang laki ng bagay na to, ng factor na to na ang electrolytes ay dapat hindi kinakalimutan sa paglo-low carb. Dapat ito ay iniinom natin upang tayo matulungan, maiwasan ang mga discomfort na ito. Okay? So, imagine niyo ang potassium at magnesium, napakagandang tumulong sa tamang pag-function ng muscles natin at ng ating puso, sa heartbeat nito. Kaya nga, di ba, minsan nakakaramdam tayo, parang nagpa-palpitate tayo, kaka-start nyo lang mag-low carb, kaya iba tumitigil, ayoko na yan. Bakit may palpitation? It's because nagkulang tayo sa potassium at hindi po yan binabaliwala, ha? Sabi nga ni Dr. Grace Rohotan, pag meron na kayong ganyan na nararamdaman at parang lumalala at di nyo alam na electrolytes pala ang solusyon, magpatingin na sa doktor. Okay? At ipa-check up ninyo. At subukang mag-electrolytes. Kasi baka nga mamaya mag-electrolytes lang kayo, mawala yung palpitation. O di ibig sabihin, talagang meron lang kayong electrolytes imbalance. Okay po? So number 5, para iwas sa palaging pagod mode. Yan. Kasi isa po sa dahilan kung ba't mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb. Kasi para maiwasan natin yung para bang palagi kang pagod. Diba? Wala naman ako masyadong ginagawa. Hindi naman ako galaw ng galaw o ano man pinagkapaguran ko, pero parang pagod na pagod ako. Dahil alam nyo ba na ang sodium at potassium plus magnesium ay energy transport ng ating mga cells. So, syempre, kapag kulang yan, edi walang transport, walang sasakyan yung ating mga cells para ng sasakyan ng mga cells natin para mabigyan tayo ng tamang enerhiya. At kapag kulang talagang electrolytes, mabilis mapagod. Kahit konti lang ginagawa mo o yung kahit di ka ganun masyadong gumagalaw. Di ba nakakapagtaka na ba't ganun? Kaya talagang hindi ako magugulat dun sa mga naglo-low carb na hindi alam ang tungkol sa electrolytes. Tapos maramdaman nila mga bagay na to. Titigil talaga eh. Aayaw talaga. Kasi hindi madali, no? Isipin mo, ang ayos-ayos na pakiramdam mo. Nag-low carb ka lang, biglang nagkaroon ka ng panghihina. Tapos, pagod na pagod ang pakiramdam mo. Wala ka namang masyadong ginagawa. Hindi ka na masyadong gumagalaw. Tapos, nakakaramdam ka ng pagod. Unusual yon. Kaya po, napakahalagang naiintindihan natin, ha? Kaya ito, paulit-ulit ito sinasabi. Bago kayo magsimula sa low carb, dapat ito ay inaaral nyo. At hindi lang basta inaaral, kung hindi dapat ito ay naiintindihan at nauunawaan. Kung hindi mo ito naiintindihan at naunawaan, huwag mong gagawin, please lang. Okay? Kaya yan din yung mga nagiging dahilan kung bakit
ang daming tao ang sinisiraan ng low carb. Kasi akala nila yung mga ganitong discomfort is because of low carb. Yun pala, because of electrolytes imbalance. Sa totoo lang, ang electrolytes imbalance or dehydration, hindi lang po nangyayari yan sa low carber. Kahit ang mga hindi low carber or high carber ka man, nararanasan din natin yung mga bagay na yan. At posible din silang magkaroon ng kulang sa potassium, magnesium, sodium ng katawan nila. At nararanasan din nila ang mga discomforts na ito. Okay, kaya lang, dahil ang mindset nila, carbs ang kasagutan sa mga ganitong pakiramdam, kakain lang sila ng mga matataas sa carbohydrates. Dahil hindi yan ang solusyon natin para dito, ang gagawin natin ay uminom tayo ng electrolytes na merong sodium, potassium, and magnesium. Yun lang ang kailangan natin to replenish kung ano yung nawala, kung ano yung naiihi natin. Okay po, malinaw po yan ha, para hindi tayo magka-problema. Number 6. Anong isa pa sa dahilan kung bakit mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb? Para ma-hydrate tayo. Diba? Kasi dehydration na yun eh. So nawawalan tayo ng tubig, nawawalan pa tayo ng potassium, magnesium at ng sodium sa katawan. Kaya tuloy nararanasan ng mga discomfort. Kasi ang low carb ay less water retention. Tandaan natin yan ha. Pag naglo-low carb na tayo, wala ng water retention. Kaya nga walang naglo-low carb na mataba. Okay? Kasi yung minsan yung taba, water retention lang pala yun eh. Kaya nga yung iba, from high carb to low carb, biglang pumayat kasi nailabas ang lahat ng water retention sa katawan nila. Tubig lang pala lahat yung taba niya. Kaya nga may mga salitang manas. Di ba? Parang manas ka. Kasi puro tubig pala yung katawan mo. Because kapag high carber ka, nagkakaroon tayo ng water retention. Kapag tayo ay low carber, less ang water retention. Hindi nare-retain, pina-flush out agad. Iniihi. Diba? So kung iniihi mo, ulitin ko, sumasama dyan ang mga sodium, potassium at magnesium sa pag-ihi. Kung kaya't nakukulangan tayo. So, ang water plus electrolytes ay tamang hydration. Yan yung dapat natin ginagawa. I-replenish yung nawala. Uminom ng electrolytes at ng tubig, ha? Hindi lang electrolytes ang iniinom, dapat umiinom pa rin ng tubig. And according to Dr. Brian Castillo, ang tamang pag-inom ng electrolytes ay lagok-lagok lang. Pag nagtimpla kayo ng 1 litrong electrolyte water na mayroong salt, merong cream of tartar, merong anong tawag dito, yung salt, yung Epsom salt, baking soda, yan. Pag meron kayo niyan, timplahin nyo sa 1 litrong tubig, tapos yan pong iinumin nyo for 24 hours na. Pag hindi naubos ng 24 hours, itapon nyo na at palitan. Okay? So, yun po ay iniinom ng lagok-lagok lang. Kasi pagka dinamihan nyo rin ang inom niyan, ang mangyayari, madidehydrate din kayo. Kasi ihi pa rin kayo ng ihi. Diba? So, hinay-hinay lang. And then, dapat umiinom pa rin kayo ng plain water. Huwag po yung nag-electrolytes na ako, okay na yun, kahit di na ako magtubig, hydrated na ako. Hindi po ganun yun. Okay? So please, at ito, sometimes ang dehydration, hindi lang nangyayari yan sa mga first timer, ha? Nangyayari pa rin yan kahit matagal ka nang naglo-low carb. So, hello Ate Ella, good morning. So number 7. Then number 7. Para malaman natin kung anong kahalagahan ng electrolyte sa paglo-low carb. Number 7, para mas sustainable ang low carb journey mo. Kasi talagang hindi mo masosustain ang low carb journey kapag hindi ka nag-electrolytes. Lalo na sa first month of your low carb journey. Kasi dyan po talaga natin nararanasan, lalo na sa first 1 to 2 weeks, naku,
Nandyan ang lahat ng discomfort pag hindi mo sinimulan ng tama. Kaya nga ang turo nila Dr. Bry, sa unang araw pa lang na ikaw ay mag-low carb na, uminom ka na kagad ng electrolytes para ma-prevent na yung mga discomforts. Kasi sa totoo lang, ano tayo yung bang hilig natin magsimula ng isang bagay na hindi natin pinag-aaralan. So, sa simula pa lang, huwag nyo nang hintayin na sumakit pa yung ulo nyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, pag nagsisimula kayo mag-low carb, marami pa kayong hindi alam Malibang inaral nyo ng todo-todo yan bago nyo simulan. Pero ang karamihan, sinisimulan ito nang hindi mo na inaaral. Kaya tuloy, pag nag-low carb ka, nag-shift ka na, ay ang nangyayari, hindi mo alam na dapat pala ganitong sapat na proteins ang kailangan ko base sa weight ko. Dapat pala, kumakain din ako ng mga fats. Dapat pala, nag-electrolytes ako, so hindi alam, no? So, kaya ang maganda, mag-electrolytes ka na sa panimula pa lang. Makulangan ka man ng proteins, hindi sasakit ang ulo mo. At kung masakit ang ulo mo pa rin, kahit nag-electrolytes ka, at ikaw ay nagsisimula pa lang mag-low carb, panigurado, kulang ang protina mo. Diba? Alam mo na kagad So, magkakaroon ka na ng comparison, ay, uminom na ako ng electrolytes, ba't masakit pa rin ulo ko? Baka kulang yung protina ko. Hindi sapat. Diba? So, natututo ka na sa sarili mong experience. So, sabi dito, kapag kulang ang electrolytes sa journey mo, ang ending, mag-give up ka. Mag-cheat ka. Balik ka sa carbs. Hindi na makabalik sa routine. Diba? Alam na alam natin yan Pagka hindi mo talaga na-sustain yung low carb journey mo, dahil lang sa isang bagay na hindi mo alam, na mahalaga pala ang electrolytes, naku sigurado po give up ka Kasi nakaramdam ka ng pagkahilo, nakaramdam ka ng panghihina, nakaramdam ka ng paglutang ng isip mo, parang wala kang focus. At ang mindset mo babalik na, kailangan ko kumain ng carbs, kaya ako nahihilo. Kakain ulit akong kanin, kakain ako ng tinapay, kakain ako ng matatamis. Anong mangyayari? Balik ka ngayon sa dati. Balik ka sa pagkain ng high carbs, di ba? Kasi yun ang naiisip mong solusyon dun sa pananakit ng tuhod mo, panghihina ng tuhod mo, pagkahilo mo. So, mali, di ba? So, hindi low carb yun. So, kaya ang dami talaga, hindi nasusustain ito. Sa panimula pa lang, give up na. Panimula pa lang kasi mali na ang ginagawa. Okay? At ang malungkot pa, mali na nga sinimulan, mali pa yung solusyong ginawa, hindi na makabalik doon sa routine ng journey ng paglo-low carb. Nakakalungkot, di ba? Tapos ipapamalita na ang low carb ay hindi maganda, na ang low carb ay hindi totoo, na ang low carb ay nagdudulot ng sakit imbis na makatulong. Di ba? So, kaya napakahalaga na pag meron kayong, at pag na-desisyon na ninyong mag-start mag-low carb, at meron kayong mga ganyang nararamdaman, mag-research kayo. I-search ninyo sa online, sa YouTube, hanapin nyo sila Dr. Grace Rohotan, Dr. Iris Radeb, Dr. Bry, Dr. Presi. Hanapin nyo or manood kayo sa mga ganitong videos na live. Then magtanong kayo. Hindi man po ako doktor, pero ako naman po ay nurse at pwede ko rin kayong matulungan kung kanino kayo pwedeng magtanong, pwede ko kayong magabayan doon. Diba? Huwag yung agad-agad nagdidesisyon, naayawan na. Magtanong. Dahil libre naman pong magtanong. Okay? So gusto ko kayong matulungan kasi sa totoo lang po, itong first 6 days natin, 5 days, for the past 5 days na nagpo-post ako. Maliban sa live nagpo-post kasi ako tuwing gabi ng mga infos, mga tips, guide sa tamang paglo-low carb. Napakaraming tanong na lumalabas patungkol sa mga nararamdamang discomfort sa mga bagay na to. Kaya sabi ko, ang hirap i-explain kasi sa chat lang o dun sa comment. Kaya sabi ko, yun ang itapik ko ngayong araw na to. Electrolytes ay super kailangan ng isang naglo-low carb. So, pangwalo na dahilan kung bakit mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb. Ito ay para protektado ang kidney function.
Ayan. Kasi dehydration ay risky, hindi ang low carb. Dehydration ha, ulitin ko. Dehydration ang risky, hindi ang low carb. Kasi pag na-dehydrate tayo, delikado yan. Maraming pwedeng hindi magandang mangyari. Maraming pwedeng, hindi magandang mangyari sa atin. Kaya naman, siguruhin na tama ang electrolytes at tubig para smooth ang kidney performance. Kasi tandaan nyo, pag na-dehydrate tayo, dehydrated din si kidney. Okay? At hindi makakapag-function ng maayos si kidney. Kaya magkakaproblema tayo. Yan ang kadalasan. Meron ako na balitaan pa. Ate ma'am, ayoko na talaga. Kaya tinigil ko yung low carb eh. Kasi, lumabas yung sakit ko sa kidney. Nagkaroon ako ng bato sa kidney. Nagkaroon ako ng ganito. Possible, meron ka na talaga yan bago ka pa mag-low carb. Or, nung nag-low carb ka, basta ka lang nag-low carb, do it yourself, nang hindi mo inalam kung paano ito gagawin ng tama. Hindi mo inalam na importante palang electrolytes sa pag-low carb. At hindi ka nag-electrolytes. So, syempre, ano nangyari? Na-dehydrate ka. Pati kidney mo na-dehydrate, hindi nakapag-function ng maayos dahil sa dehydration. Dahil lang sa electrolytes imbalance. So, ano na naman ang sinisi? Ang sinisi na naman, low carb. Diba? Nakakatuwa yung mga taong ganun. So, ibig sabihin, hindi talaga naiintindihan what is low carb all about at anong importance ng electrolytes sa pag-low carb. Kaya nga po ito, dinadahan-dahan natin ang pag-explain nito nang sa ganun ay naiintindihan natin. Kasi mahalaga po ito, promise. Naku, napakarami na pong nangyari sa mga taong umayaw, sa mga taong siniraan ang low carb ng dahil lamang sa electrolytes pala ang kulang. Hindi mali ang diet mo. Diba? Number 9, na dahilan kung bakit mahalaga ang electrolytes sa pag-low carb is para mas maganda ang tulog at mood mo. Diba? Maraming ganyan. Ate Moms, nung nag-low carb ako, hindi ako makatulog. Nung nag-low carb ako, para ako irritable. Kasi, hindi ka nag-electrolytes. At minsan, nangyayari pa rin yan kahit matagal ka na nag-low carb, ha? Dumarating ang time, hindi ka makatulog. Dumarating ang time, hindi irritable ka. Anxious ka. Kasi, nagkukulang pa rin tayo sa electrolytes kahit matagal na tayong low carber. Ang akala kasi ng iba, kung walang pagkahilo, kung walang leg cramps, okay na, hindi na ako dehydrated. Marami pang signs yan na ikaw ay dehydrated. Kasi tandaan mo, hindi ka man, sabihin mo, matagal na ako naglo-low carb, pero ang lakas mo magkape. And remember, ang kape ay diuretic. Pag sinabing diuretic, ito yung nagpapaihi sa'yo. So, alam mo na pag low carber ka pala, ihi ka, kape ka pa ng kape, di mas lalong ihi ka ng ihi na nagli-lead sa dehydration. Na alam mo na kapag ihi ka ng ihi, hindi lang tubig ang iniihi mo. Sumasama ang electrolytes at ito yung mga sodium, potassium, magnesium. Kaya tuloy, di ka makatulog. Tapos, irritable ka, anxious ka, madrama ka sa buhay, emotional ka, parang feeling mo depressed ka. Alam mo yung mga ganong pakiramdam? Dala pa rin ng dehydration yun. At possible, pati ang iyong blood sugar, bumagsak because of dehydration. At pwede rin maging dahilan ng dehydration, pwede rin maging dahilan ng pagtaas ng blood pressure, dehydration. May mga nabasa rin akong ganyan. Ate Mabs, bakit gano'n? Naglo-low carb na ako pero hindi nagno-normal ang blood pressure ko. Baka naman kulang ka sa electrolytes. Diba? Kala kasi ng iba, matagal na ako naglo-low carb, di ko na kailangan mag-electrolytes. Ay, teka muna. Maraming kadahilanan ang pwede mong tingnan. Bakit sasabihin mo hindi mo na siya kailangan? Okay? Wala sa tagal ng paglo-low carb yan. Kaya nga ito'y lifestyle eh. Diba? Ito'y panghabang buhay na munang gagawin. Kaya dapat inaayos natin to. At sa bawat natututunan natin ay pinahahalagahan natin. At dapat ina-apply natin. Okay? Kasi talagang ako po, dumarating din ako sa time dati, nagtataka ako.
Ba't ganun? Tagal ko na naglo-low carb. Dumarating ako sa time na, ba't nag-leg cramps pa rin ako? Ibig sabihin, kailangan pa rin ng electrolytes, di ba? At pag tinanong ko si Doc Bray, yun agad ang tanong sa akin, nag-electrolytes ka ba? Di ba? Nangyari sa akin minsan yan, yung nasugod pa ako sa ospital eh. Kasi bumagsak yung sugar ko. Sabi ko, ba't bumagsak sugar ko? Eh, tagal ko na naglo-low carb. Nangyari po yan parang later last year or early this year. Sabi ko, hala, bakit nagkaganon? Eh, yun pala, dehydrated ako. Sa sobrang lakas kong magkape. Na minsan ay nakakalimutan ko ng magtubig. Puro kape na lang. Kasi feeling mo, para ka na nagtubig pag nagkape ka eh. Di ba? Tapos nag-toothbrush ka, nagmumug ka, feeling mo, okay na ako. Pero kung bibilangin mo, eh kulang pala talaga yung tubig mo. Di ba? Eh sabi nga, hindi sapat ang tubig lang. Kapag dehydrated na, dapat electrolytes drink nang iniinom mo. Pero, hindi yung electrolytes drink na nabibili sa market ha. Diyan sa inyong convenience store, supermarket, i-check nyo ang label dahil panigurado ako, may asukal yan. At hindi yan pasok sa atin. Okay po ba? Kaya ingat din ha. Kaya napakainam ng ganitong kwentuhan eh. I-reserve nyo yung question nyo ha pag may tanong kayo. Pag-usapan natin yan mamaya. At pakishare na rin po itong ating video para marami po ang makapanood. Lalo na kung nagsisimula pa lang silang mag-low carb. Tulungan natin sa pamamagitan ng ating kwentuhang pangkalusugan na ito. Diba? Tingnan nyo, sabi dito. Kapag ka di ba sabi natin sa number 9, para mas maganda ang tulog at mood, kaya kailangan ng electrolytes. So, ang magnesium kasi ang nagpaparelax ng muscles at ng utak natin. So, kapag nakulangan tayo ng magnesium, panigurado, lutang ka. Panigurado, hirap ka mag-isip. Panigurado, hindi ka makatulog. Ito pa, kapag kulang ka ng magnesium, irritable ka. Anxious ka. Hindi ka makatulog. Nauuwi yan sa kalungkutan, depresyon, kadramahan sa buhay. Promise. Kaya akala natin, walang tong mga pinag-uusapan natin, napakahalaga po nito. Kaya please, no? Baguhan or matagal ka na naglo-low carb, kailangan pa rin natin ng electrolytes. Number 10, last but not the least, dahilan kung bakit kailangan natin na mag-electrolytes sa paglo-low carb. Para mabalanse ang katawan habang nagbabago ka ng lifestyle. Diba? Kasi kailangan balanse ang katawan natin. Hindi lang po pagkain yung binabalanse, pati yung minerals na nasa katawan natin. Kasi kailangan natin yun, di ba? Sabi nga natin kanina, kailangan natin yan sa brain and muscle and heart function, itong mga electrolytes na ito. So, ang low carb ay metabolic shift. At ang electrolytes ay supporting tools para walang biglang bagsak ang katawan. Supporting tools po ito. At kung hindi mo ginagawa ito, ay nako, at kung hindi mo alam ang tungkol dito, panigurado po ako talagang aayawan mong paglo-low carb. Sasabihin mong mahirap to, pangit to, sumakit ang ganito ko, sumakit ang ulo ko, nanghina ako, nagka-brain fog ako, nanginig ang tuhod ko, hindi ako makatulog. Yan, nako. Diba? Nangyayari po yan, mga discomfort na yan, and that is normal sa naglo-low carb. Ang kailangan mo lang mag-replenish lang ng electrolytes. Nang sa ganon, hindi mo na danasin ang discomfort na yan. Okay po. No? So, napakahalaga, diba, ng electrolytes. Akala ng iba, simple lang yan. At tandaan nyo, hindi lang pang low carber to. Kahit mga high carber ay nakakaranas ng electrolytes imbalance. Nakakaranas ng dehydration. Okay? Totoo po yan. Not only for low carbers, ha? Kasi akala natin tayo ng mga low carbers nakakaranas yan. Kasi minsan may narinig ako, kaya mo nararanasan yan at kaya mo kailangan ng electrolytes. Kasi low carber ka. Hindi po totoo yan. Kahit high carber ka, you need to balance your electrolytes. Kasi kahit na ikaw ay high carber, nadidehydrate ka din. Okay? So, yun po ang mga 10 kadahilanan kung bakit kailangan natin ang electrolytes sa paglulokal.
So, para hindi makalimutan, ulitin po natin yung 10 ito. Okay? So, ano ang mga kadahilanan bakit mahalaga ang electrolyte sa paglo-low carb? Number 1, para iwas sa hilo at panghihina. Number 2, para hindi ka magkaroon ng keto flu. Number 3, para mas malakas ang puso at muscles. Number 4, para malinaw ang pag-iisip. Number 5, para iwas sa palaging pagod. Number 6, para ma-hydrate. Number 7, para mas sustainable ang low carb journey mo. Number 8, para protektado ang kidney function. Number 9, para mas maganda ang tulog at mood mo. Number 10, para mabalanse ang katawan habang nagbabago ka ng lifestyle. Habang ikaw ay nag-shift ng lifestyle mo. I hope may natutunan kayo sa 10 dahilan na ito kung bakit mahalaga ang electrolytes. Sa mga ngayon lang nag-tune in, pwede nyo pong ulitin ang video na to, i-replay ninyo. So, follow me for more tips and guide para po magabayan ko kayo. At i-like ninyo at i-share ang video na to, share nyo sa mga taong sa tingin ninyo kailangan ng information na ito. At kung kayo naman ay may natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon, mag-comment ka dyan ng electrolytes lang pala. Kung naunawaan mo ang ating mga pinag-usapan, pinagkwentuhan ngayon. So, ilagay mo sa comment, electrolytes lang pala. Diba? Ibig sabihin nun, pag nilagay mo yun sa comment section, naintindihan mo yung pinag-usapan natin. Okay po? So, yun po ang napakahalagang topic natin ngayong umaga. At talaga namang naniniwala ako na pagka sinunod natin to at naunawaan talaga natin, hindi mo na mararanasan yung mga pananakit na yan, mga discomfort na yan sa iyong katawan. Okay? So, please lang, pakishare po ninyo ang video na to sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na sa tingin ninyo ay makakapakinabang sa information na to. Maraming salamat! So ngayon po, question and answer na tayo. Kung may mga tanong kayo, huwag mahiyang magtanong, ha? Ayan. So sabi ni, hello Kuya Alan, hello Ate Jenny, hello Ate Ella. Sabi ni Ate Ella dito, electrolytes helps me a lot. 5 years lang ng no rice, pero nagkampante na ako. Ano yun? Teka lang. 5 years ng no rice, pero nagkampante ako na di na-need ang electrolytes. Yan, talaga po. Totoo yan. Isa sa basic itong electrolytes sa mga dapat na alam natin. Nagiging kampante po talaga tayo. Na para bang, ay, di ko na kailangan ng electrolytes kasi matagal na ako naglo-low carb. Kahit na matagal o bago ka, kahit nga high carber, ay nagkakaroon ng imbalance sa electrolytes. That's why we need electrolytes sa ating katawan. Diba? Lalo na kung mahilig kang magkape. Ako po talagang proven ko na. Yan, isa yan sa katigasan ng ulo ko. Lagi nang nagsasabi yung katawan ko na nadidehydrate ka because sa kakakape mo. Ang lakas ko po kasi magkape talaga. Kahit sabihin pa paunti-unti lang yung kape ko, hindi ako ganung madami magkape. Lalo na kung halos kalahating kutsara ka magkape. Ako nga hindi ganun Pero nakakaranas ako ng ganitong mga pakiramdam. So, how much more yung talagang ang dami magkape. At talagang sinasabihan ako ng katawan ko, hoy, meron ka, nadidehydrate ka na because of that. Kasi ang dami ko nararamdaman minsan na pinagtataka ko, na pagbibintangan ko, naku baka may stroke na naman ako Naku baka ganito ba, dami naiisip, nag-overthink na ako. Kaya naman, yung pala, electrolytes lang. At na-remind ako nitong nitong maraming comments sa ating mga pinupost na na mga tips and guide natin sa everyday at saka itong ating pagla-live. Parang naano ako ulit parang nagising ako ulit na oo nga hindi talaga pang baguhan lang ang electrolytes. Para rin ito sa mga matagal nang naglo-low carb
na tulad ng sinabi ni Ate Ella, nagiging kampante tayo. Na akala natin, di na natin to kailangan. Pero kailangan pa rin natin ito. Yan. So, balik electrolytes tayo ha. So, ayan. Sabi naman ni Ate Belen Villanueva, hello po. Anong magnesium tablet pwede i-take? Ang Gatorade with electrolytes, ano yun? Gatorade electrolytes, hindi po acceptable. Yes. Ang Gatorade po ay napakataas ng asukal niyan. Out po yan sa ating mga naglo-local. Out na out. Okay? So, magnesium po, pag kayo ay nag-do-it-yourself, gumawa kayo ng sarili yung electrolytes, ang pinaka-magnesium natin ay manggagaling po sa baking soda. Yan. So, pwede po akong maglagay dyan sa comment ng mga combination ng low carb, ay ng pwede nyong gawin na electrolytes na galing kay Dr. Bry, kay Dr. Grace. Pero ako po, ang talagang ever since, no, ang ginagawa ko lang electrolytes kasi ayoko ng lasa pag may baking soda eh. Pero okay din naman sa akin. Yung pink Himalayan salt lang plus cream of tartar, 1 litrong tubig. Half a teaspoon lang nung dalawang yon. Okay na ako doon. Yun lang yung aking iniinom for 24 hours. Pero may good news ako sa inyo. Para hindi na kayo nagtitimpla. Na-discover natin na merong ganitong mga drops. E-light drops. Na electrolyte drops. Na no need nang magtimpla. Ipapatak nyo lang to sa inyong tubig, isang basong tubig. 10 drops sa umaga, 10 drops sa gabi. Pero kung sa tingin mo sobra kang dehydrated, 10 drops sa umaga, 10 drops mid-afternoon, and then 10 drops bago matulog sa gabi. Promise. Ang sarap ng tulog at ang ganda ng pakiramdam. Energetic. Nakita nyo naman ako, di ba? Grabe ng live ko ngayon, 3 beses ang araw. And I praise God for that wisdom na meron na palang ganito, tinuro ng Diyos sa atin para meron tayong enough na energy para magamit for the day. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, meron pong ganito na pwede nyo ma-avail. Pwede ko ilagay ang link dyan at mamaya po sa live natin sa Shopee ay nandun din ito. Pwede kayong pumasyal sa tindahan ni Ate Mabs mamaya sa ating pong Shopee Live. Diba? Ang daming racket ni Ate Mabs. Kasi po talagang, alam nyo yun, lagi ko na ito sinasabi dito eh. Ang aking pagkukwento, pagdadaldal ay therapy ko. Pag hindi na ako nagsasalita, mas nagkakasakit ako. Kahit mamaos pa ako dyan, basta yun yung aking therapy. Kaya pagpasensyahan nyo na inyo Ate Mabs. Diba? So yun po. Pwede kayong mag-do-it-yourself or pwede kayong mag-avail nitong e-light na to. Marami na pong mga low-carb influencers ang gumagamit nito. Si Low Carb Lodi, sila Coach Becky, si Pete Bromel, yun, mga gumagamit na po niyan. At ako, ang inyong lingkod, gumagamit na po ako nito. Sarap ng tulog ko. At ang ganda ng katawan, yung pakiramdam ng katawan ko, yung masigla po ako. Yan. So, makakatulong po yan sa inyo. Okay, so ayan. Sabi po dito, teka muna, meron pala ako dito, baka pwedeng dito ko basahin. Kasi nahirapan ako magbasa dito sa sa cellphone. Basahin natin dito sa laptop. Yan. Okay. Yan, sabi dito, okay ba Ate Belen? I hope nasagot ko yung tanong mo. Basta huwag po kayong basta-basta bumibili ng mga electrolyte drink na nasa market, nasa supermarket, convenience store, na makita nyo yung electrolytes siya, okay na, hindi po. Always check the label, always check the ingredients. Kapag may nakita kayong asukal dyan, kahit anong klaseng asukal dyan, fructose, maltitol, maltodextrin, sucralose, sugar pong lahat yan. Okay? Corn syrup, sugar pong lahat yan. Ayan, sabi ni Ate Jenny, kaya pala, kung minsan nahihilo ako di ko nauubos ang 1 liter. O, yun. Kapag sinabing yung 1 liter, good for 24 hours, pilitin nyo ubusin. Basta wag nyo lang lagukin na para lang maubos to, ubusin ko na. Hindi ganon. Situit na itabi nyo yung inyong tumbler
na tinimplahan ng electrolytes nang sa ganun lagi nyo siyang naaalalang inumin. Plus, tubig. Okay? Once umihi kayo, replenish. Umihi kayo, inom tubig. Inom electrolytes. Okay? Kasi iihi ka talaga ng iihi. Opo, salamat po. Wala pong anuman, Ate Belen. Ganda ng pangalan mo po. Kapangalan ka ng pinsang kong napakabait. Ayan. So, baka may tanong pa kayo. Huwag kayong mahiyang magtanong, ha? Ayan. Ayan. So, sabi ni, sino to? Sabi ni Ate Ella, pareho tayo napapanood na, napaparanoid. Napaparanoid na ako dahil stroke survivor. Akala ko bumabalik na ang stroke ko. Pero nung inayos ko ang pagkain ko at ang electrolytes, ay medyo nag-umpisa ng umayos ang mga pakiramdam ko. Ay, totoo po. Nakaka-paranoid, no? Kasi traumatic yung experience natin nung na-stroke tayo, eh. Kaya tuloy, konting sumakit ang ulo, feeling mo, puputokan ka na ng ugat, stroke na naman to, manakit lang yung mga tuhod mo, sumakit yung katawan, sumakit yung batok, stroke na naman to. Di ba gano'n? Paranoid talaga, no? At di nyo po kami masisisi. Kasi kami po ay na-trauma sa aming stroke na naranasan, sobra. Kaya po, siguruhin natin, tama ang ating pagkain, focus on real food, and mag-electrolytes tayo. Okay? Kasi napakahalaga po niyan, promise. Napakahalaga. Alam ko, Ate Ella, nag-try ka na nitong e-light, di ba? Kumusta naman po? Balitaan mo naman po ako. Ayan. So, baka may tanong pa po kayo bago tayo magpaalam kasi tayo ay almost 1 hour na sa ating pong live. Salamat din, Ate Jenny. Ayan. Kaya pag meron po kayong mga kaibigan na kinuwentuhan nyo tungkol sa low carb at na influence nyo silang mag low carb, wag nyong kalimutan na ipaalala sa kanila na dapat mag-electrolyte sila sa panimula ng kanilang paglo-low carb. Okay? Kasi pag hindi nyo po sila napaalalahanan at hindi nila ito ginawa, mag-give up yan. Babalik yan sa pag-cheat, mag-high carb na lang ulit yan. Kasi feeling nila yun ang solusyon sa discomfort nila. Kaya pagka meron kayong sinisharean tungkol sa low carb, alalayan nyo. Diba? Pag may tanong, sagutin nyo. Pag di nyo alam ang sagot, di magtanong din kayo sa akin o sa ibang doktor, sa mga doctors ng low carb, para masagot natin sila at maalalayan natin. Pag-joinin nyo sila sa mga low carb community, kasi doon sa community, marami sila matututunan. Mahirap mag-LC mga ka-low carb. Ano daw? Ma-ICU. Mahirap ma-ICU. Totoo. Si Ate Jenny na ICU po yan. 1 linggo yatang tulog siya sa ICU. Walang malay. And praise God. At siya ay binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Diyos dahil maglilingkod pa yan. Diba? Si Ate Ella, alam po Ate Ella, na ICU ka ba? Alam po na ICU si Ate Ella. Ako po hindi ako na ICU. Kasi talagang stroke na agad ako nung dinala ako sa ospital. So, hindi na kayang kasi ang ICU po, huwag nyo naman katakutan yan. Kasi, yan po ay to prevent yung mas mahigit na problema kapag kayo ay na-stroke. Halimbawa, dinala kayo sa ospital at sinabi ng doktor, i-ICU kayo, pa-ICU kayo. Kasi yun po yung, although alam natin, mahal yun, no? Kaya nga dapat talagang mag-ingat tayo sa ating kalusugan para hindi tayo mapunta dyan. Kasi yun po yung pagka-ICU, pag in-ICU kayo, intensive care unit kasi yun, intensive care. Para kayo ay maalagaan doon ng bantay sarado, bantay kandado bantay sarado, na para maiwasan yung pagputok sa ugat, yung pagkakaroon pa ng mas marami pang komplikasyon na mas lalong ikakatakot natin at maging malala pa yung stroke natin. Kaya ina-ICU. Pero ako kasi nung dinala na ako sa hospital, stroke na talaga ako. Hindi na naagapan. Hindi na maaagapan yung, kasi ang inaagapan dun sa ICU, yung maparalyze ka totally. Yun yung iniiwasan. Kaya ka ina-ICU. Ako kasi, pagdating ko sa hospital, paralyzed na yung kalahating katawan ko. Kasi nagpamagdamag pa ako sa bahay bago pa ako nagpasugod sa ospital eh. O, di ba? Ang tigas sa ulo ko. Mabuti na nga lang talaga, sabi ni Dr. Grace,
Kung hindi ako naka-low carb nung ako'y na-stroke, possible na putukan ako ng ugat. Kasi hinintay ko pa magdamag, nasa bahay lang ako eh. Kaya tuloy, totally, paralyzed ako. 'Di ba? Kasi hinintay ko eh. Kaya sabi niya, napaka-inam na ako'y naka-low carb na ng panahon na yun. Kaya walang putok ng ugat na nangyari, bara lang. Maliliit na bara sa ugat. Yun. Kaya nung nagpa-CT scan na ulit ako, last year ba yon? Or early this year, kung matandaan, ay wala na yung mga bara sa ugat ko. Thank you Lord. To God be the glory talaga. Ang laki po talagang tulong ng low carb. Ito po ay isang biyaya. Blessing talaga to sa akin. Wisdom to from the Lord. Kaya sa mga ka-stroke ko dyan, namin ni Ate Ella, ni Ate Jenny, tatlo po kami dito ngayon, nag-uusap, puro kami stroke. Ate Jenny ay stroke, si Ate Ella ay stroke, ako ay stroke, survivors kaming lahat, warriors. Ay malaki ang naitulong sa aming recovery, sa aming mga laboratory results, sa mga komplikasyon, hindi kami nagkaroon yan. Kaya talagang thank God talaga. Ang gandang wisdom po talaga nito from the Lord. Sa mga gusto pong subukan ang low carb, isa lang lagi namin paalala sa inyo, huwag mo tong sisimulan kung hindi mo to naiintindihan. Ulitin ko huwag mong sisimulan ang low carb kung hindi mo ito naiintindihan. Kailangan mo tong aralin, kailangan mo tong unawain, intindihin bago mo to gawin. At kung meron kang karamdaman na pinapagaling o gustong gumaling, magkonsulta ka sa low carb doctor muna bago mo to gawin. Para magabayan ka ng tama. Okay po ba? Kasi yan, lagi namin pinapaalala dito yan. Kaya hindi nyo ako pwedeng balikan. Hindi mo naman sinabi yan, Ate Mabs eh. Lagi po nating sinasabi yan. Paulit-ulit. Kaya kung nakukulitan ka na, pasensya ka na. Pero yun ang dapat mong gawin. Okay? Kailangan po yan. Ang low carb ay hindi lamang para magpapayat. Okay? Kung yan lang kababaw ang dahilan mo, laliman mo. Kasi pag pumayat ka na, possible bumalik ka sa dati na pag na-diet mo. Ako ganyan kasi nangyari sa akin eh. Although alam ko po ako may history na ng stroke dahil na mild stroke na ako way back 2000 something. Dinedma ko yung dahilan na yon. Ang gusto ko lang kasi noon makapagsuot ng small to medium na damit. Pumayat lang. Kaya naman nung pumayat ako, bumalik ako. Nag-cheat ako. Balik ako sa high carb. Hindi man ganun kadami, pero bumalik ako, kaya na-stroke ako. Kaya please lang po, laliman yung dahilan nyo. Paulit-ulit din ako dyan, di ba? Sa laliman ng dahilan. Ang kulit ko rin. Okay. So, eto pa, meron pa mga nagko-comment. Ayan. Okay, so sabi ni Ate Peli Dugenya, saan po ba yan pwedeng mabili? Thank you po. Ito po ilalagay natin sa ating hindi ko ganun ko. Ayan. Ayan. Kasi ilagay ko po mamaya yung comment, yung link dyan, Ate Peli. Para po ma-click ninyo kung saan kayo pwedeng bumili ng e-light. Okay? Malaking tulong po ito. Yan. Thank you po and God bless, Ate Peli. Message nyo rin po ako dito sa Ate Mabs TV para maalala ko. Mamaya ilalagay ko po. I-send ko sa inyo yung link. Mamaya din po, kung may time kayo, nasa Shopee Live po ako ng siguro mga 2 or 2:30 tayo ay naka-live doon. At doon po, ima-market natin tong e-light sa ating munting tindahan sa Shopee Live. Sa Shopee. Sabi ni Ate Jenny, opo, at natubo po. Naku, natubo pa si Ate Jenny. Pag tinubo ka kasi, ibig sabihin, hirap kang huminga. At hirap nang mag-function yung lungs mo. Thank God talaga, grabing blessing sa iyo, Ate Jenny, na ikaw ay buhay pa hanggang ngayon. To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. And si Ate Ella, 4 days naman siya sa ICU. Grabe, no? Hindi po talaga madali, ma-stroke. Iba-ibang kwento. Ang bawat nai-stroke. Meron pang iba ako nababasa sa community na opera ang utak. Binuksan ang bungo para lang ayusin yung pumutok na ugat.
Aray ko, napakahirap, no? Kaya po talaga kung pwedeng mag-ingat. Mag-ingat na tayo mga ka-stroke, ha? Kasi lalo na pag na-stroke na, please, pag na-stroke na, lalong doble, triple ang ingat dahil pwede pa rin tayo may stroke ulit. Please, ingat po tayo. Ayusin na natin ang lifestyle natin. Huwag nang matigas ang ulo. Kung gusto nyo pong subukan ang low carb, mag-consult sa doktor, magtanong sa aming mga kapwa nyo ka-stroke. Huwag nyo basta to gawin. Okay? Sabi ni Ate Tess Baculo, since July ay naka-low carb na po ako. 44 kilos. Dati, ang weight ko, ngayon ay 36 na lang po ako. Wow! Kaso ang payat ko na nga po ngayon eh. Paano po kaya mag-weight gain sa low carb? Ayan. Kaya po tayo pumapayat ng sobra. Unang-una, nagkulang kayo sa electrolytes. Pangalawa, nagkulang kayo sa proteinang kinakain ninyo. Hindi po, sabi ko nga sa inyo, wag yung basta gusto ko lang kasi pumayat. Kasi talagang papayat naman talaga kayo sa low carb. Imagine, hindi ka nagkakanin, hindi ka na nagka-carbs, hindi ka na nagsusweets. Talagang papayat ka. Sayo mo sa gusto. Kasi yung water retention mo, pina-flush out mo. Ang daming paraan para ikaw ay pumayat. Pero, dapat tama ang protein ng kinakain mo base sa protein requirements mo. At dapat din nag-electrolytes kayo para maiwasan ang sobrang pagpayat. At kapag kayo ay nag-fat adapted na sa inyong paglo-low carb at kinakaya nyo ng mag-fasting, it's about time mag-resistance training na kayo. Mag-exercise na hindi basta lakad lang, hindi cardio, kung hindi magbuhat kayo ng weights para yung muscle ninyo mag-firm, para po hindi magsag at hindi kayo pumayat ng husto. Ako po'y pumayat din ng husto kasi nga mali ang paglo-low carb ko dati. Ako po ay gusto ko lang pumayat. Kaya sige lang ako sa low carb. Hindi ako nag-electrolytes, hindi ako nagbilang ng proteins ko. Hala, sige lang. Naku po, talagang bagsak ang payat ko. As in, para po akong ting-ting, para po akong addict, para akong nag-drugs. Sabi pa sa akin, mas maganda daw ako noon kaysa nung nag-low carb ako. So, inaral ko po yun, inalam ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakahalagang alam niyo dapat ang paglo-low carb bago kayo mag-umpisa. Kasi pag di nyo alam, sabagay along the way naman, natututo tayo. Kaya lang, bago tayo matuto, ayan, naranasan nyo na yung sobrang pagpayat na pwedeng hindi nyo yan maranasan kung tama ang paglo-low carb ninyong ginawa. So, ngayong nandyan na kayo, payat na kayo, wag na kayong mag-fasting muna ng mahaba. Tapos, ang gawin ninyo, mag-resistance training na kayo. Marami po kayong malalamang tamang pagbubuhat. I-follow nyo si Coach Coach Riz. Yan. Coach po yan sa tamang pagbubuhat sa mga low carbers. Si Coach Mrs. B. Si Coach Matthew, Daniel Matthew, si Coach Nino. Yan yung mga taga, ano po yan. Ano ngayon, kalimutan ko yung academy nila. Saan doon din ako natuto. At nung ako po ay nagbubuhat na ng maayos at hindi na ako nagpa-fasting ng masyadong mahaba, nag-3 times a day ako ulit ng pagkain, tapos binilang ko talaga yung tamang, sinukat ko yung proteins ko versus sa aking weight, ay doon po gumandang uli ang aking weight. From 42, napataas ko ulit siya sa 47. Kasi 42, hindi yan pasok sa akin. Although pasok yan, pero ang pangit na itsura ko. 47 to 50, okay po sa akin yan sa height ko. Kaya po, thank God talaga. Ang importante lang, alamin nyo lang kung bakit. Huwag kayo agad mahinaan ng loob. Gawin nyo lang yung tamang paglulokad. Sige po, ayan. Check ko lang itong ano. Okay, so I hope ay nasagot ko ang iyong tanong, Ate Tess. At kung may tanong pa ha, huwag mahiya magtanong. Sige lang po, magtanong lang kayo habang may hinahanap na ako dito. Yan. Ay, nawala. Yan. Sige, check pa tayo ng mga tanong. Yan, Ate Feli, send ko sa iyo yung ano ngayon. Yung link po ng
Elite. Ayan, alam ko ito yun. Copy link. Yan. Bakit ganun? Yan. Sige po natin dyan, Ate Telly. I-reply ko sa'yo. Reply. Ayan. Ayan. Yan na po, Ate Telly, yung link ng ating pong Elite. Pwede nyo po yung i-click para po kung gusto niyo mag-avail ay pwede naman po. Ayan. So, ay, hindi ko ba napadala? Yan, na-reply ko na kay Ate Peli. Thank you din po, Ate Tess. Wala pong anuman. So, baka may tanong pa po kayo, magtanong na po at in 2 minutes ay magpapaalam na po tayo. So, magpe-prepare naman tayo para sa ating pong live mamaya sa Shopee Live natin ng 2 o'clock siguro or 2:30. Depende po. Sana makasama ko kayo mamaya doon. Kahit makipagkwentuhan lang kayo, kahit di kayo bumili. Sabay gano'n, no? Para lang meron tayong kakwentuhan doon. So, para lang din kasing ganito yon yung live ko mamaya. Okay, so I hope na magkita-kits tayo mamayang 2 o'clock. Sabi ni Ate Tess, tuloy-tuloy po ang electrolytes, hindi po titigilan. Gaano karami po dapat inumin a day po? So, kung do-it-yourself po yan, meron kayong kailangan sundan na ilang sukat ng baking soda, ng, ano tawag dito? Himalayan salt, Himalayan pink salt, at yung pong Epsom salt, baking soda, sa 1 litrong tubig. Tapos maubos nyo dapat yung 1 litro na yan in 24 hours. Okay? Kasi marami pong pwedeng maging dahilan ang dehydration. Kaya kailangan natin ng electrolytes. Okay? So yung pong electrolytes ay pwede namang kung kayo ay umiinom ng tubig, parang ganun din po ang electrolytes sa buhay natin, lalo na kung may kayo magkape. Diba? Kailan ba kayo naghuling nag-electrolytes, Ate Tess? Matagal na ba kayo nag-electrolytes bilang low carber? At ilang buwan na po pala kayong naglo-low carb? Ilang buwan na po kayo naglo-low carb? Taon? At nag-electrolytes? Kailan kayo nag-electrolytes? So kung ayaw nyo naman po magtimpla ng electrolytes, pwede naman po na gumamit kayo nitong Elite na electrolyte drops na 10 drops sa umaga, 10 drops po bago matulog sa 1 basong tubig is enough na po for the day. Pero syempre, inom pa rin kayo ng tubig, ha? Hindi pwedeng magdepende lang dito. Inom pa rin kayo ng tubig. Napakalaking tulong po nito. Gaganda ang tulog nyo, may iwasan nyo yung paghihina, pagod, yung pakiramdam na pagod, yung pakiramdam na parang lutang kayo, hindi makapag-focus. Yan. So, marami po may tutulong. Kaya, pwede kayong mamili kung gusto nyo ng ito na agad ang inyong gamitin or magtimpla kayo ng sarili nyong electrolytes po. Siguro po mga 2 months. So 2 months pa lang po kayo naglo-low carb. Naku, napakabago nyo pa po pala talaga. Pero ang bilis ng pagpayat nyo, ha? So, ibig sabihin, ang daming water retention sa katawan nyo. Kaya ang bilis ng pagpayat. Pero dahil nga hindi naman yun ang talagang gusto lang natin mangyari, sana po, Ate Tess, laliman nyo yung inyong dahilan kung bakit kayo naglo-low carb, ha? Kasi doon sa lalim ng dahilan na yan, doon kayo magpapatuloy at doon yung masusustain ang inyong paglo-low carb. So, kung hindi kayo nag-low carb kung hindi kayo nag-electrolytes ever since, it's about time magsimula na kayo mag-low carb ngayon. Ay, mag-electrolytes ngayon. Nalilito ako lagi. Mag-start na kayo mag-electrolytes. Kailangan nyo po yan. Kasi bagong-bago pa rin po kayong low carber kapag 2 months. Sa akin, napakabago pa niyan. Baby pa yan.
Kaya ang dami nyo pang pwedeng dapat alamin, matutunan. Especially yung protein requirements ninyo. Dapat alamin ninyo kung ilan yan. So, yung body weight ninyo in kilogram times 1.5 to 1.5 to 1.7, depende sa activity ninyo everyday. Ang sagot dyan, yun ang inyong protein requirements per day, per gram. Halimbawa, 50 kilos kayo ngayon, times 1.5. So, that's around 75 yata. 75 grams of proteins a day. Okay? At yung proteins ninyo a day, paano bubilangin? Ang isang palad ng karne, singlapad at singkapal nito ay 30 grams of proteins. Ang apat na itlog, medium, ay 30 grams of proteins. So, kung kumain kayo ng ganyang karne, kalaki, na ganong kakapal, tapos apat na itlog, that's already 60 grams of proteins. So, kulang pa. Paano kung 75 ka? May 15 grams pa. Pwedeng magdagdag ka ng karne, pwedeng magdagdag ka ng isda, pwede ka magdagdag ng manok, o pwede ka magdagdag ng ng itlog. Di ba? So, ibig sabihin, yung 75 grams mo, hahatiin mo yan sa dalawa kung timad ka. Pero kung omad ka, 75 grams, yun ang isang kainan mo. Kanina pa. Okay na. Ano ko na yung aking magandang anak, nagtatanong. So, yun. So, yun po yung, Ate Tess, I hope na-gets mo, no? Balikan mo lang po itong video mamaya para maano mo yung tungkol sa pagkuha ng protein requirements. Talaga pong, sa panimula, maraming adjustment kayong gagawin. Andiyan magko-compute talaga kayo. At ginawa ko pong lahat yan. Lahat kami na nandito nanonood sa iyo na matagal na nag-low carb. Ginawa namin yan, dumaan kami dyan, na kami ay nagko-compute, na kami ay nag-electrolytes, diba? Kasi kapag hindi talaga, marami po tayong mararanasang hindi tama sa ating pag-low carb. And mabuti na nga lang po, nagtatanong kayo. Very good po kayo dyan. July pa po ako nag-low carb. Okay, very good, Ate Tess. July, August, September, October, November, December. So, 6 months. So, 6 months still, bata pa rin po yan na low carb. 2 months na hindi nainom ng electrolytes. Okay, so, kung sa tingin nyo naman, wala kayong nararanasang pagkahilo, panginginig, at kung anong pakiramdam na nade-dehydrate kayo, so, hindi na kailangan mag-electrolytes. Pero, I'm sure, minsan nagkaka-imbalance pa rin tayo sa electrolytes kasi nga, uminom tayong kape at ihi tayo ng ihi. Tapos, ang tubig natin, kulang din. Hindi naman tayo maraming uminom ng tubig. So, possible pa rin po, nagkakaroon pa rin ng imbalance. That's why, I suggest na mag-electrolytes pa rin po kayo. Lalo't, panimula pa rin kayo, nagsisimula pa lang din talaga kayo. Ang dami niyo pa pong pagdadaanan, promise ate. Ako po ay mag-4 na taon na, si Ate Ella ay mag-5 taon na. At hindi po madali ang aming mga pinagdaanan sa aming low carb journey. Pero ang talagang pinanghawakan namin, hindi kami mag-give up kahit anong mangyari because this is not a diet, this is our lifestyle. Okay? So yun, I hope ay may natutunan po kayo sa ating pong live na ito. Thank you, Ate Feli. At nawa po ay ayun, may tanong po pala si Ate Feli dito. Okay po ba yung kinakain kong repolyo na may itlog at baboy na pinatuyo ko at isang nilagang itlog, tanghalian ko po yan? Okay naman po yan. No problem po tayo dyan. Basta po lagi lang natin tandaan, huwag lang lamang ang gulay. Gulay is just a side dish. Side dish lang yan. Pero kung sinama nyo naman bilang parang torta, ay okay na po yan. Wala pong problema. Okay, so yan po ba ay first meal ninyo? OMAD po ba kayo or TMAD? Kasi, kagaya na sinabi ko kay Ate Tess, be sure na nahihit natin yung protein requirements po natin per day. Okay po, Ate Feli? Yan. So, kung tanghalian nyo yan, kung yan yung first meal, sa second meal ninyo, kumpletohin ninyo yung inyong protein requirements po. Okidoki. Sarap naman ng baboy na pinatuyo na yun. Nagutom tuloy ako bigla. Okay.
Wala pong anuman. Thank you po sa inyo. Okay, so baka meron pa po kayong tanong and hello po sa 9,000 viewers natin ngayong umaga. Ngayon lang nagpakita yung kanina wala eh. So baka meron po kayong tanong, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung naman hindi nyo maitanong dito sa live, pwede nyo ring itanong yan sa atin pong page. Mag-message lang kayo para doon ko kayo sasagutin. Ang dami ko pa pong sasagutin ng mga comments dun sa ating mga pinopost everyday. Kasi mamaya po, itong ating pinag-usapan, ipopost ko ulit yan mamayang gabi para maging gabay po ninyo. And I hope sa mga hindi nakanood ng ating day 1 to day 5 ng ating 12 days before Christmas low carb tips and guide, balikan nyo yung mga videos natin na nandyan po sa ating Kwentuhan Pangkalusugan sa ating Mavs TV Facebook page. Kung hindi pa kayo nakapollow, mag-follow po kayo para pag may live po tayong ganito, manonotify kayo ni Facebook. Okay po ba? Kasi pagka hindi kayo nakafollow, hindi nyo na ako ulit makikita after nito. Kasi hindi na siya mag-notify sa inyo. Okay, so I hope na magkita-kits po tayong ulit bukas sa atin pong 10 o'clock na Kwentuhan Pangkalusugan. Sabi ni Ate Tess, pero biyaya po ng Lord, dami ko na pong iginaling sa low carb. Amen. To God be the glory. Tunay po. Ako po'y agree dyan. Kasi po, ito pong low carb, ako po personally, ito po ay wisdom na binigay ng Diyos sa akin kung bakit ako po ay nakarecover na mabilis sa stroke at gumaling sa aking stroke. Thank you, Lord. Thank you, Jesus po talaga. Sa Kanya po talaga ang papuri at pasasalamat. Nakakatuwa po talaga. Di po ba, no? Kaya thank you, Lord. Kaya i-share din po natin to sa iba. So sabi natin, Tess, nadi-discourage nga lang po ako sa weight loss ko. Okay, huwag ka lang po mag-alala dyan. Galing po ako dyan. Nag-42 kilos po ako. At para sa akin, napaka baba nun. At ang pangit po talaga ng itsura ko. Yung talagang humpak na yung ganito ko. Tapos, angga-anggang na ng pakiramdam ko. Tapos sabi ng asawa ko, ano ka ba? Para ka ng papel. Kaya, huwag ka pong mag-alala. Sundin mo lang yung sinabi ko. Opo, Christian po ako, Ate Tess. From CCF po ako. Meron po tayong daily devotion every morning at 6:30. Nagde-devotion po tayo because we believe na kailangan natin ng spiritual wellness, maliban sa physical wellness. Ito pong lahat ng ito ay resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Kaya every morning po at 6:30 in the morning tayo po ay merong daily devotion. Live din po yon. Sana sumubaybay din kayo. So Ate Tess, para hindi na po kayo ma-discourage sa inyong weight, sundin ninyo na bilangin, sukatin ang inyong protein intake, protein requirements, at magbuhat na kayo. Mag-resistance training. Magbuhat, okay? Tapos, kahit yung magsimula kayo sa 3 pound lang, yung ganito. Nasa likod ko kasi. Yan. Kahit magsimula po kayo sa ganito, ayan, 3 pound lang yan. 3 pound is divided by 2.2, divided by 2.2. Diba? Yun lang po yung kilo nun. Kaya po, dapat ay gumamit kayo nito. Pwede rin naman yung bote na may tubig, bote na may buhangin, pero I suggest gumamit kayo ng ganito. Mas nakaka-inspire. Parang feeling ko talagang ako'y, di ba? Ang sarap mag-exercise. Kasi, siya, hindi ka tatamarin kasi pag hinawakan mo na siya, tapos i-record mo yung ginagawa mo, nakakatuwa po. Pagsimula kayo sa ganito, tapos mag-follow kayo doon sa mga sinabi kong coaches na pwede ninyong, meron silang mga videos doon kung paano ang tamang pagbubuhat. And even sa YouTube meron. Meron sa YouTube, depende pa nga sa edad nyo eh. So yun, gawin nyo po yun and mag-electrolytes kayo. Okay? Hallelujah. Thank you, Lord. Ate Tess, thank you. Nakakatuwa po na makatagpo ng kapwa mananampalataya dito sa atin pong live. At yan po ay isang bagay na nakakatuwa dahil nagkakaunawaan tayo. At alam natin ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Diyos. Yon. Kaya invite ko po kayo, Ate Tess, every morning at 6:30 ng umaga. I-follow niyo po itong Ate Mabs para ma-notify kayo kapag may live na tayo. God Loves You po yung isa sa page natin na kung saan doon talaga ako nagla-live nung
nung ating pong devotion. Cross-post ko lang sa ating Mavs TV. Yan. Yan, so may edad na po tayo, kaya talagang mas lalong kailangan pong hinay lang ha sa pagbubuhat. Kasi yung magagaan lang ang buhatin ninyo, kahit papano. Tapos sukatin ninyo yung protina nyo. Sila, ano po, Coach Riz, R-I-Z, Coach Riz. I-message niyo po ako dito sa page para i-send ko sa inyo yung link kung saan nyo sila mapafollow. Okay po? Yan. So, napakabuti ng Panginoon. So, Ate Jing Bonaobra, I miss you na. God bless us. Healthy lifestyle. Kumusta na po kayo? I hope ay nagpapatuloy kayo sa inyong paglo-low carb at tuloy-tuloy tayo na mag-practice nitong low carb kasi lifestyle po talaga ito. Okay, so I hope na marami tayong natutunan sa atin pong naging discussions, kwentuhan ngayong umaga. And patuloy niyo po akong subaybayan at i-share din ninyo ang video na ito para marami po ang taong makapakinig patungkol po sa tamang paglo-low carb at kahalagahan ng electrolytes sa kanilang paglo-low carb. So see you again tomorrow po at 10 o'clock. Same time, same channel. Paki-subscribe na din po ang ating YouTube channel, ang ating Mavs TV. And thank you po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. See you tomorrow, 10 o'clock. See you tomorrow, 6:30 ng umaga sa atin pong spiritual wellness. Thank you. And kung may oras kayo, pasyalan nyo ako sa aking tindahan sa Shopee Live mamayang 2 o'clock ng hapon. God bless, 2 or 2:30 po ako mag-start. God bless po sa inyong lahat. And always remember, God loves you. Bye!